Well, una sa lahat, super sinungaling si Congressman Leviste. So basically, ano yung pinagsasasabi ni Congressman Leviste na ako daw po ay may 150 million insertion dito po sa Camarines Sur. So bigla siya umatras. Ang sinasabi niya ngayon, hindi. Bicol Saro Party List ang meron pong proyekto pong ito. Pero wala na, touch move na yun kasi nagsinungaling na siya eh. Nang sabi niya, ako mismo daw po merong insertion na 150 million. Well, kasi po, it was an actual challenge over the weekend to him to basically disclose yung sinasabi niya pong Cabral list. Kasi ang totoo pala, siya din mismo nagsabi, September 4 pa pala niya hawak ito pong listahan na ito. At ang sabi niya, meron pong listahan ng mga congressman, senador, executive officials, na hindi DPWH, at mga private individuals. So, ibig sabihin, there's actual public interest for this particular list to be disclosed in the soonest time. Ibig sabihin, more than 3 months na from September 4 eh. Hindi ba? Tapos ngayon lang niya binabanggit-banggit ito pong listahan sa panahon na yung pwede hong mag-authenticate nito pong dokumentong ito, patay na. Kinwestiyon ni Congressman Terry Ridon si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa di paglalabas ng mga dokumento galing kay late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sagot ni Leviste, mismong mga kongresista raw ang ayaw makita ang listahan ng proponents ng DPWH budget insertions. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Matapos sabihin ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may hinahawakan siyang listahan galing sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral, simula pa Setyembre, tinatanong ni Bicol Saro Representative Terry Ridon kung bakit hindi ba inilalabas ni Leviste ang listahang ito hanggang ngayon. My question to him is, it has been several months since this supposed document had been provided to him. Why has he not disclosed it up until today? Hindi ba? Kasi binabanggit yun in the last couple of days na meron pong binigay na dokumento. Where is that list? And if that list is actually relevant to the flood control controversy, that list should have been disclosed in the soonest time. Hindi natin kailangan hintayin si Undersecretary Cabral po dito. Sa social media page ng kongresista, sinabi ni Leviste na September 4 pa ibinigay sa kanya ang mga dokumento na naglalaman ng mga proponents ng insertion sa Public Works Department. Anya, naipakita na niya ito sa Independent Commission for Infrastructure at mayroon ding kopya ang DPWH. Nang tanungin natin si Leviste, bumaling ito pabalik kay Ridon at sinabing si Ridon at ang kanyang mga kasama ang nag-utos na wag muna itong ilabas. Payo ni Leviste, mag-usap muna ang komite ni Ridon at talakayin ang dokumento sa susunod na hearing ng Committee on Public Accounts kung saan chairman si Ridon. Agad ding sumagot si Ridon kay Leviste. Kung tutuusin, kaya naman daw ilabas ni Leviste ang mga papeles nang walang nag-uutos sa kanya mula sa Kongreso dahil pwede naman siyang mag-file ng House Resolution o magpahayag sa pamamagitan ng isang privilege speech. Wala rin anya siyang nalalaman na kahit anong advice o order mula sa sinuman para i-withhold ni Leviste ang sinasabing dokumento. Sagot naman ni Leviste, nang itinigil ang Infrastructure Committee hearings, ayaw na raw ng mga kongresistang pag-usapan pa ang mga ganitong bagay, kaya sa ICI niya ito pinakita. Samantala, kumpiyansa si Ridon na uusad ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa kabila ng pagpanaw ni Cabral dahil ang mga nauna namang kaso laban sa ilang mga opisyal umandar kahit walang testimonya mula sa dating DPWH Undersecretary. Sa totoo lang ho, magtutuloy ho yung flood control investigations, pagpapanagot mga kaso, whether or not nandyan po si former Undersecretary Cabral. More importantly, marami sa mga kaso na i-file had proceeded even without her testimony, even without her documents. At bunsod ng mga aligasyon kay Cabral bilang dating nakakaalam umano sa parametric computation ng allocable budget ng DPWH, hindi naman daw maililibing kasama ni Cabral ang maaaring haraping pananagutan ng dating Undersecretary. Siyempre, pagka-criminal, the criminal case extinguishes because of her death, no? I think that should be clear. Pero yung second point on civil damages and civil cases, natanong ko kahapon yung prospect po ng civil forfeiture
pagka ho, maipakita for example na much of her wealth had been taken through illegal means, the estate of Mrs. Cabral will have to answer for it. Nakikiramay ang kongresista at pinaalalahanang nasa kamay na ng mga investigador ang pagtukoy sa kung ano ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng isa sa mga itinuturing na central figures sa flood control scandal. Terry, ayun na nga, talagang pinalutang ang pangalan ninyo, no? So, syempre, para fair lang, bibigyan namin kayo ng pagkakataon to say something about that allegation. Well, una sa lahat, super sinungaling si Congressman Leviste. Kasi sa dalawang programa, sa programa po sa News 5, kanina umaga, at sa kabilang istasyon, ang sabi niya, Congressman Terry Ridon may 150 million road project insertions sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. So kaya nga, una kong reaction doon, paano naman ako magkakaroon ng insertions? Kung hindi pa ako congressman, ngayong taon lang ako pumasok bilang kongresista muli. Yung pong budget na pinag-uusapan po ito, whether it's a proposal, whether it's an insertion, an amendment, 2024 po binuo. Hindi pa ho ako kongresista rito. So basically, ano yung pinagsasasabi ni Congressman Leviste na ako daw po ay may 150 million insertion dito po sa Camarines Sur. So bigla siya umatras. Ang sinasabi niya ngayon, hindi. Bicol Saro Party List ang meron pong proyekto pong ito. Pero wala na, touch move na yun kasi nagsinungaling na siya eh. Nang sabi niya, ako mismo daw po merong insertion na 150 million. So ano po yung nakikita ninyo dito, Congressman Redon, na posibleng motibo na bakit naman kayo biglang pinangalanan nitong si Congressman Leviste? Well, kasi po, it was an actual challenge over the weekend to him to basically disclose yung sinasabi niya pong Cabral list. Kasi ang totoo pala, siya din mismo nagsabi, September 4 pa pala niya hawak ito pong listahan na ito. At ang sabi niya, meron pong listahan ng mga congressman, senador, executive officials, na hindi DPWH, at mga private individuals. So ibig sabihin, there's actual public interest for this particular list to be disclosed in the soonest time. Ibig sabihin, more than 3 months na from September 4 eh. Hindi ba? Tapos ngayon lang niya binabanggit-banggit ito pong listahan sa panahon na yung pwede hong mag-authenticate nito pong dokumentong ito, patay na si Yusek Cabral. So ibig ko sabihin, parang ano ba to? Naglalukuhan ba tayo rito? I mean, each and everyone is basically interested in knowing what these lists are, no? So, kaya sinisingil natin, if you have the list, then just disclose it. Hindi yung parang, kasi originally sabi niya, hindi, yung mga congressman ayaw ipalabas sa kanya. Parang tinuro pa ako na ayaw siya ipalabas, parang pakiko sa kanya. Hindi ba? Parang no one can actually stop anyone from disclosing material documents, no? So, atras siya ron. Ang sabi niya ngayon, hindi, I will wait for the DPW Secretary to actually make that disclosure. Pero ako naman, nasa nilistahan eh. No one's actually stopping you, whether Congress or Secretary Dizon, from actually releasing that list. So, why not just release the actual list? Hindi ba? So, dahil nga po napangalanan kayo, how do you plan to move forward? Sabi niyo, release the list. Pero I mean, paano natin mapuprove yung authenticity nitong list na ito? Actually, the DPWH naman po has provided the steps forward already. Ang sabi na ho nila, in response to a subpoena to the ombudsman, ang sabi ho nila, they will immediately transfer all of the computers, all of the files to the ombudsman for forensic examination. So, ibig sabihin, we actually don't need the list anymore from Congressman Leviste. No? So, ibig sabihin, if the list in those computers is actually still secured, so, doon na lang kung magbabatay ito pong ombudsman relating to all the insertions and kung meron man niyang naging substandard or ghost projects sa mga insertions, amendments, and proposals po na ito. Kong, si Chicky Verhel po ito, kanina po ay nalaman po nating lahat no, na merong resolution na final. Itong si Congressman Leviste mismo, si Congressman Erice Palteb din po dyan. Unang-una po, suportado niyo po ba yan? At pangalawa, ano yung mga key concerns na gusto niyong malaman o kailangan malaman? Ano yung mga tanong na kailangan masagot dito sa investigation na ito? Well, una sa siyempre, halos tapos na ho ata yung pong pag-iimbestiga po na executive. So we'll just wait for their report, no? Kung ano ho ba talaga yung nangyari dito. Was this actual suicide? Was it an accident? Yan naman po yung question.
or was there ever foul play, no, in the death of Yussi Cabral. No? But again, like what many are saying also, I think we have to give the family a little bit of time to grieve, and then we can discuss it again, no, as soon as Congress gets back. But we have to be very clear din po na sa totoo lang, tuloy naman ho yung mga investigasyon at pagsisiyasat, no, irrespective of the death of Yussi Cabral. Kasi nga, marami naman sa mga kaso na ikasa, despite her not actually cooperating with the ICI and with the Ombudsman and the DOJ. So, tuloy po ito. So, kung ano pa ho yung mga madagdag pong mga detalye, particularly from the computer files, and if we can actually see the insertions there and the amendments in the proposals and the proponents, and then we'll take it from there na lang po. So, yung Ombudsman, I'm quite certain naman they'll do what they need to do para silipin pa ho ng husto ito pong mga bagay na ito. Wala naman po kayong nakikita na overlap dito sa magiging kung sakali investigation on the death of former DPWH Secretary Cabral and yung mga flood control budget insertion probes? Well, paghihiwalayin po natin talaga yan. So, ibig sabihin, we don't want to make assumptions naman po at this point. No? So, we will have to rely on the results of what the law enforcement agencies had reached, no? So, syempre, magmamatter lang naman ho yan kung halimbawa may finding of foul play, no? So, doon magkakaroon ng intersectionality doon po sa flood control probe. Pero, for example, kung ang talagang finding po, it was an accident or it was self-harm, no? I think wala naman hong magiging interplay with the flood control probe. Kung pahabol lamang po, balik lang ako doon kay Congressman Leviste. Were you able to talk to him after niya kayong pangalanan? Bakit sa lahat ng congressman kayo talaga yung in-identify? Well, kasi nga, over the weekend, I was being asked about the Cabral list, no? And he was actually talking about the Cabral list over the weekend and last week after the death of Yussi Cabral. So it was basically a call to him to, well, I'm interested as chair of public accounts and as co-chair of Infracom, no, to get that list. And then why don't you just release the list so we can actually look at it? Hindi ba? So parang, yun lang naman yung basic objective for that. No? So hindi ko maintindihan why he actually had to make fake news relating a supposed insertion made by me when I wasn't even a congressman yet in 2024. Kung Terry kasi marami lang nakakapuna na parang meron na kasi mga nakalipas no, na ni-reveal niya na mga natatag niya yung mga pangalan ng mga tao na biglang mababawi. Like alam natin yung nangyari doon sa ex-DPWH official na si Yusek Aray Perez na biglang wala tuloy doon sa trabaho. No? Paano ba natin gagawa ng paraan na parang kung ano yung sasabihin yung totoo na para talagang kung kailangan harapin yung justice gawin? Well, siyempre, totoo naman, malaya naman ho ang mga kongresista na sabihin po ang kanilang mga pananaw, but no one is actually entitled to their facts. So, ibig sabihin, he actually made a factual mistake when he insisted that I actually inserted 150 million. Ibig sabihin, he can insist again na, no, I was referring to Bicol Saro, I have to correct myself. But again, in 2 programs, sinabi niya, it was me who made 150 million in insertion. So, ibig sabihin, how can people actually trust his credibility at this point? If he makes mistakes in, damaging reputations, kung maling-mali po yung ang gagalingan ng mga sinasabi niya.